Pabayaan na lang mangyari. Kung ano man ang mangyayari, Sandra, meron na kayang punto na umabot sa ganon. Huwag naman sana, Sandra. Sa press conference niya kanina, Mike, ay hindi niya sinabing may ganong dumating na sa ganoong punto yung kanilang pakikipag-usap sa kanilang doktor. Ang sinasabi lamang daw ay maging handa sila anytime at may nakausap tayong ilang sources na malapit sa pamilya. Sila po ay gumagawa na ng mga paghahanda anuman ang mangyari. Kaugnay nga dito sa kalusugan ng ating comedy king na si Dolphy. Mga paghahanda, Sandra? Kasi ang gusto lang namin kasi na hindi Mike, pakiulit ang katanungan mo. Mga paghahanda raw, sabi ni Eric, gumagawa yung ilang miyembro ng kanilang pamilya ng mga paghahanda? Isa lang yung pinanggagalingan. Ang nakausap natin na ilang malapit sa mga pamilya ay ang sinasabi nila talagang like kanina, nag-ipon-ipon talaga sila doon sa ICU, Mike, para nga makita ng personal yung kalagayan ng kanilang ama at medyo marami-rami sila doon. Mike, katunayan, ang ayon sa ating sources ay 4 lamang sana yung kakasya doon sa ICU ko para maging komportable ang lahat. Pero dahil lubhang marami sila, ay marami doon sa mga miyembro ng pamilya yung nandun na lamang sa sa labas at sila ay nakasilip na lamang doon sa glass window at si Shasha Padilla pa nga daw ang mismong nagbukas ng kortina para makita siya ng iba pang miyembro ng pamilya. Mike? Oo. Sandra, pag ganyan na ang isa sa matinding kalaban natin, pag ganyan yung edad ng pasyente, nabanggit na ba dyan yung kung ano talagang edad ni Mang Dolphy sa puntong ito, Sandra? Yes. Ang impormasyong nakuha natin ay mag-84 siya, Mike, this coming July. At sana nga daw ay naghahanda sila para sa birthday nitong ating comedy king. Kaya sila ay umaasa pa rin na talagang gagaling siya at makaka-recover mula sa karamdaman na ito, Mike. Okay, nabanggit ba ni Eric kung si Otto, nakita nyo ba kayo mga reporter na nakatalaga dyan sa Makati Medical Center kung sino-sinong mga miyembro ng pamilya na ang nagsidatingan dyan sa ospital, Sandra? Ang mga miyembro ng pamilya na mataan talaga natin kanina, talaga mismo nakita natin si Dolphy, nakita natin si Epi, si Rolly Quizon, at ito nga si Eric, at gayon din yung anak nila na ni Dolphy at ni Shasha na si Zia, at ang ayon sa informasyon na nakakausap natin ilang mga sources natin dito sa ospital, ayun nga, nandun nga daw si Shasha Padilla sa loob, at ilan pang Mike, pati yung mga malalapit na kaibigan talaga ay narito rin. Nakita natin kanina, halimbawa yung anak-anakan sa showbiz nitong si Dolphy na si Maricel Soriano. Okay, meron ba tayong informasyon dyan kung may bala, kung may pahintulot ng pamilya ang mga doktor ng Makati Medical Center na magbigay ng isang tinatawag na medical bulletin tungkol sa kalagayan ni Mang Dolphy? Mike, sa ngayon, sinabi ng doktor, ito na, i-forward na kita, Mike, ngayon kay Eric Quizon para ikaw na makapagtanong. Eric, magandang gabi sa'yo. Si Mike Enriquez ito, Eric. Eric, good evening. Si Mike ito, Eric. Hello? Eric, good evening. Si Mike Yes. Enriquez ito, Eric. Eric, this is Mike Enriquez. Live tayo ngayon. Eric? Yes, Mike. Si Mike ito. Yes, Mike. Gusto ko malaman mo, bago ang lahat, kasama mo kami dito na nagdarasal sa ikabubuti ng kalagayan ni Mang Dolphy. Dapat malaman mo at ng maraming pamilya. salamat, Mike. No? Yes. At this point, talagang kailangan namin ng dasal. Dahil alam ko na for the last couple of days, nagdadasal ang ating mga kababayan at lahat naman nagmamahal sa Kanya. At alam ko ito nagpapalakas sa Kanya. No? So, sana pagpatuloy lang nila yung kanilang pagdarasal. Yun lang talagang pwede. Sa lahat na nagmamahal sa daddy ko, maraming salamat Okay, sa inyo. kanina nung kausap mo yung mga reporter, may nabanggit ka na susunod ng mga 3 oras. May binanggit ba sa inyo yung mga doktor kung merong certain na bilang na mga oras mula ngayon na dapat magbantay tayo pare-pareho kung saan direksyon patutungo ang kalagayan ni Mang Dolphy, Eric? May nabanggit pa silang... Well, right now, Mike, no, as of now, his vitals are stable, but nagfa-fluctuate kasi. So, yun yung problema. So, ibig sabihin, it could change anytime, no? So, yun na nga. At the same time, yung kanyang kidney nga, ino-observehan at monitor kasi nga, hindi natin talaga alam kung biglang itong mag-fail na lang bigla talaga ng totally. Pero as of now kasi, kailangan niya ng dugo
So may blood transfusion tayong ginagawa sa kanya. And at the same time, yun na nga, yung kanyang kidney talaga is mahina, medyo mahina. Apart from his lungs. Yung kanyang lungs talagang very, very weak. Okay, Eric, si Mel Tiangco may itatanong lang sandali. Yes, Si Mel. yung ventilator kasi, yung MEG ventilator, Yes. binalik na yon simula kahapon pa, no? Kasi nung isang araw, nung tinanggal yon, sinubukan namin na if he can breathe on his own. Kumbaga nakahinga naman siya for 6 hours pero binalik din kaagad, ano? And then yesterday, his vitals were all okay. Kaya very positive din naman yung mga doktor. Kaya lang overnight biglang nagbago yung kondisyon ng kanyang kidney. O sige, Eric, Eric, si Mel Tiangco. sandali na lang. Si Mel Yes, Tiangco Mel. man tatanong. Eric, magandang gabi sa iyo. Eric, at ulitin ko lamang na kasama mo kaming lahat sa pagdarasal para sa ikabubuti ng kalagayan ng iyong Maraming ama. salamat, Mel. Eric, patuloy pa rin ang treatment kay Mang Dolphy up to this point. Yes, hindi tumitigil ang mga Makati medical doctors sa pag-administer at pagbibigay at pag-aalaga at pag-aaruga sa kanya, no? Talagang ginagawa nila lahat. Kasi nabanggit mo, Eric, yung na may problema siya sa kidney. Does this mean that he Yes. will need to go under dialysis? Sabi mo sa lungs. Anong treatments ang binibigay sa kanya at present, Eric? Right now, they're considering dialysis, but I will update you on that, ano? Kasi kanina, ang problema lang kasi is, ang pinagdidiskusyonan pa is kung kakayanin niya kung magda-dialysis pa siya. Aha. Para saan yung blood transfusion, may I ask? Because yung hemoglobin count niya bumaba. Oo. There is positive na may blood sa stool niya. Oo. Tapos, yun na nga, yung creatine level niya is mataas. So, these are signs na yung mga organs niya is nagde-deteriorate. I imagine that the blood that is being transfused to your father came from the children. Yes. Am I correct on that, Eric? Sino-sino Yes, ang nagbigay sa grandchildren kanya? and some of the children. Aha. Sino-sino, Eric? Ikaw ba yung nakapagbigay? Hindi ako nagbigay. Merong nagbigay na iba. Aha. At kanina, the good news was wala na siyang pneumonia, sabi mo. Am I correct? Yes. He's yes. cleared of pneumonia. Nung Monday pa na-clear siya of pneumonia. Aha. And yun na nga, Mel, no? Because he survived 10 pneumonias since his birthday last year. Oo. So, Pang-sampu ito. medyo wala akong kilala na naka-survive ng 10 pneumonias. Matibay, ano? Talagang Sa matibay yung isang matanda. Pero ibig sabihin ba niyan, Eric, he is now breathing normally? Eric? He's not breathing normally. He Not? is on a MEG ventilator. Last Monday, he was breathing normally for 6 hours. Oo. Pero nagkaroon ng shortness of breath. So, na-detect na nga namin na nahihirapan siyang huminga. Yes. Kaya napilitan kaming ibalik siya dun sa MEG ventilator. Nariyan na ba lahat ng mga kapatid mo? And may I know if Jaja is there with you right now? Yes, Jaja is in the ICU right now with him. At yung mga kapatid ko, nagpapalit-palitan nga kami kasi bawal din ng masyadong maraming tao sa loob ng ICU. Kaya nagpapalit-palitan kami magkakapatid. Marami pa rin ako mga kapatid na nasa Amerika. Pero nabalitaan na namin sila about his condition kanina pang umaga. Kamusta naman si Jaja? How is she dealing with this problem, Eric? Like anyone, I'm sure she is devastated, but she's holding on very well. Nandito naman kami lahat para sa isa't isa. So kami mga pamilya, kami din naman na nagdadamayan at kami din naman na sumusuporta sa isa't isa. Maraming salamat sa iyo, Eric, at Thank laging you may very much, pag-asa. Mel. Mike? Thank you. Salamat, Eric. Nito lang pong isang linggo ng mabalitang dinala nga sa ospital ang hari ng komedya dahil sa sakit na pulmonya o pneumonia. Pero hindi nalingid sa kaalaman ng publiko ang unting-unting paghina ng kalusugan ni Mang Dolphy. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Huwebes noong isang linggo,
Kinumpirma ng anak ni Dolphy na si Jeffrey Quizon na dinala sa ospital ang 84 na taong gulang na Comedy King. Gabi ng June 9 nang ipasok sa intensive care unit si Dolphy dahil sa pneumonia. Nanghihina raw ito at kinailangan ng respirator para tulungan sa paghinga. Dahil na rin daw sa edad ng Comedy King, mahina na ang kanyang immune system. Ang ikinababahala ng kanyang pamilya, ang kanyang sakit na COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Isa itong kondisyong naglilimita sa paglalabas-masok ng hangin sa baga dahil sa paninikip nito. Simple phlegm can kill him. Kasi nga mababara dun sa lungs niya. That's basically what COPD does to you. Kahapon, ibinalita naman ng anak niyang si Eric ang bahagyang pagbuti ng paghinga ni Dolphy. 6 na oras daw tinanggalan ng respirator ang Comedy King bago ito ibinalik kinagabihan. Naka-respirator siya ngayon, susubukan ulit tanggalin. Titingnan kung gaano katagal siya ulit makakatagal, as ibabalik ulit yon. Hanggang sa mag-improve nga yung capacity niya to breathe on his own. Pero kinalaunan, kinailangan ng blood transfusion ni Dolphy dahil sa pagbaba ng kanyang hemoglobin count. Bago pa man siya tamaan ng pulmonya noong 1 linggo, hindi na lingid sa kaalaman ng marami ang unti-unting paghina ng kalusugan ni Mang Dolphy. Minsan na siyang inoperahan sa kidney at sumailalim sa isang bypass operation. Dati na rin siya nagkaproblema sa baga dahil sa fluid buildup na nagdudulot ng problema sa paghinga. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ipagdasal po natin ang ating hari ng komedya.